foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. What more can He say than to you He has said? To you who for refuge to Jesus has fled. I am with thee, O be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. I call thee to go, the rivers of sorrow shall not overflow. For I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest distress. The soul that on Jesus has leaned for repose, I will not desert to thy foes. That soul, though all hell should endeavor to shake, I'll never, no never, no never forsake. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po sa ating prayer covenant and devotion ng St. Paul United Methodist Church. Ako po ang inyong lingkod, Reverend Leonora Macaday. Ang teksto po na ating pagbabatayan ay matatagpuan sa Marcos chapter 1 verse 29 to 32. Sabi po dito, mula sa sinagoga si Jesus kasama sina Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahigang nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nila sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Doon day gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din ang mga demonyo at hindi hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Tayo po'y manalangin. Sa umagang ito, Panginoon, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat na muli, Panginoon, kami ay iyong ginising sa araw na to upang sambahin ka, papurihan at pasalamatan. Dinudulog po namin ang lahat ng mga gawain po namin. Samahan mo po kami na yung banal na Espiritu Santo, gayon din sa mga mensaheng aming marinig sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi natin pwedeng maiwasan o hindi natin maiwasan ang mga karamdaman. Marahil sa sandalang ito, meron po ditong may mga malulubhang sakit o karamdaman. At ang nakalulungkot ay minsan, tinataningan na tayo ng doktor kung ilang buwan na lang tayo o ilang taon na lang ang buhay natin. Subalit dahil sa ating pananampalataya, naniniwala tayo na ang mga eksperto sa medisina ay ayon lamang sa kanilang espesyalisasyon ay gagamitin sila ng Diyos o ni Jesus upang sila ay maging daluyan ng pagpapala. At dahil dyan,
makikita natin kung paano ipinakita ni Jesus kung ano yung concern niya sa mga tao, katulad ng unang panahon, lalo tigit sa tahanan ni Simon Pedro. Nais ko lang pong ibahagi ang ilan sa nakita po natin. Number 1 po, Jesus can heal. Alam natin na ang Panginoon ay alam natin ang mga medisina ay nagiging instrumento lamang. Ngunit kung i-rely natin o dalhin natin sa paanan ng Panginoon ang ating mga karamdaman, naniniwala tayo na tayo ay gagaling. He has the power to completely heal our physical brokenness. Ano po ba ang karamdaman natin? Lahat. Cancer man yan, o anumang mga malulubhang karamdaman, maliliit na bagay na karamdaman. May mga kidney failures, heart diseases, or any illness. Because we strongly believe and firmly believe that Jesus Christ, whom we worship and honor, is the only one who heals us. Tanging kay Jesus lamang. Ibigay po natin yung ating mga karamdaman sa Panginoon at hilingin natin na sa pamamagitan ng kanyang pangalan, tayo ay gagaling. Pangalawa po, Jesus can liberate. Paano po ba yung liberate? Ay, ibig sabihin, tayo ay, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay palalayain. Una, tayo ay pagagalingin. Pangalawa, tayo ay palalayain. Saan po tayo palalayain? Nais ni Jesus na tayo ay maging malaya. Malaya sa lahat ng anumang uri ng karamdaman at lalong malaya tayo sa mga nagpapahirap sa atin. To liberate to those who experience severe physical and mental suffering. At higit sa lahat, yung paglaya ng pagpapahirap o physical mental na karamdaman. Yes po, we are in downfall situation. Nawala na ng kapangyarihan. Wala na tayong kapangyarihan. Subukan mong lumakad, tumayo, wala kang lakas upang ayusin ang sarili mo kung ikaw ay nasa karamdaman. Nawawala ng prosperity and status. Di ba? Anong prosperity? Nawawala ng kayamanan dahil sa sobrang mahal ng mga gamutan at maintenance. Walang energy, walang lakas. At hindi makakakilos, di makapagtrabaho dahil wala na nga tayong lakas. Ibig sabihin, inactive po tayo. But, only in Jesus Christ, He free people from demonic oppression, at surely He can free us from any sort of bondage. Bondage din po yung mga sakit. Katulad nung maging sa yung demonic possession na narinig natin o na nabasa natin kanina. At marami ang pumunta kay Jesus at marami ang pinalaya at higit sa lahat, those who come to Jesus, they receive healing. Broken bodies, broken emotions, broken minds, oppression, or any sort. Jesus is powerful and authoritative over all of these sicknesses and illness. Opo, pinagaling ni Jesus tayo na lumalapit sa Kanya. Dalhin natin ang ating mga pasanin at ang kahungkagan. Yung pusong sugatan ba? At wasak at wala ng lakas na mabuhay. Tandaan po natin sa Isaiah 53 verse 5, sabi dito, ngunit sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan, siya ibinugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo, ikaw at ako, ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa hampas ng kanyang natanggap. Instead, carry lang natin. Yung mga nararamdaman nating karamdaman, ibigay lang natin sa Panginoon. Although, ginagamit yung mga tao, yung mga instrumento, mga espesyalistang doktor, upang pagalingin tayo. Subalit, i-offer natin
ang lahat ng ito sa Panginoon. Sa Romans 5 verse 8, sabi din po, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ipinadama niya o nagkaroon siya ng concern sa atin, sa iyo at sa akin, upang hindi tayo manatili doon sa kalagayan na hungkag o broken, sa kalagayan na mayroong mga karamdaman. Nais ng Panginoon na gumaling ka. Nais ng Panginoon na maayos ka. Katulad ng biyanan ni Simon Pedro, pagkatapos maibsan ng lagnat, siya ay naglingkod sa kanila. Ibigay natin ang paglilingkod natin pagkatapos ng ang tayo ay pinalaya sa anumang bondage ng diseases. Yes, Jesus is not a doctor. He is the Savior and Lord. Jesus Christ, the Anointed One, the Messiah. Jesus is not focused on restoring us to physical world. His focus on restoring us to God. Amen. Sa mga sandaling ito, ipag-pray po natin ang ating mga doktor. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, muli po namin dinudulog sa inyo ang isa sa mga tao na kung saan sa profesyon ng kalusugan, Panginoon, ang mga doktor namin. Iba't iba silang specialization. Inaabot po namin sila sa inyo, Panginoon. Abutin mo po sila at kahabagan ayon sa desire ng puso nila. Sila na kung saan, Panginoon, mga health practitioners na nasa mission area. Sila na nagmimisyon, ginagamit ang kanilang lakas, kaalaman. Minsan, Panginoon, maging ang kanilang personal na finansya ay nagiging daan ito upang makatulong sa kanilang kapwa. Panginoon, salamat sa mga buhay ng aming mga doktor, mga health practitioners, doktor, nurses, o anuman, Panginoon, na magiging instrumento, kagalingan, instrumento sa amin, Panginoon. Kinikilala po namin ang kanilang mga lakas at kaalaman, talento upang may bahagi ang kanilang nalalaman para sa kanilang mga pasyente. Kasabay nito, kinikilala din po namin ikaw na aming tagapagaling, higit, Panginoon, na ginagamit mo lamang ang mga doktor ng instrumento para sa kagalingan. Jesus, ikaw ang aming dakilang manggagamot at ikaw ang kanilang manggagamot. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang isang araw na to na lilipas, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, ay patuloy na makatanggap ng kagalingan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.